Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at miyembro ng GSIS, mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong marinig ngayong araw na ito. Nakatanggap ako ng confirmation mula sa mga reliable sources na may paparating na PH 1,000 na cash gift para sa inyo at hindi ito biro o chismis lamang na kumakalat sa social media. Ito ay opisyal na tulong mula sa gobyerno, pero ang problema ay maraming seniors ang hindi alam kung kailan eksaktong lalabas ang pera na ito, kung sino ang qualified at kung paano nila makukuha ng walang abala. Nakakalungkot isipin na may mga kababayan tayong naghihintay ng matagal pero hindi nila alam na may special requirements pala o may kailangan pang gawin para makuha ang kanilang cash gift. Mas nakakalungkot pa, may iba na qualified naman pero hindi nila alam kung saan pupunta ang pera nila. Kaya sa huli ay hindi nila natatanggap. Kaya ngayong umaga uupo tayo ng maayos at parang magkaibigan lang tayong nag-uusap sa mesa ng kusina. Ipapaalala ko sa inyo lahat ng detalye na kailangan ninyong malaman tungkol sa cash gift na ito. Pag-usapan natin kung sino ang makakatanggap, kung magkano eksaktong ang matatanggap ninyo, kung kailan ang araw ng paglabas at higit sa lahat kung paano ninyo mapoprotektahan ang sarili ninyo para hindi kayo maubusan ng oras o mawalan ng karapatang makatanggap ng perang ito na tunay ninyong deserve. Kaya nakikiusap ako sa inyo, huwag muna kayong tumayo o lumipat sa ibang video. Ang susunod na mga minuto ay maaaring magbago ng inyong pagtingin sa inyong retirement benefits at sigurado akong sa dulo ng usapang ito ay may dadala kayong practical tips na makakatulong sa inyo at sa inyong mga kaibigan na miyembro rin ng GSIS. Simulan na natin. Una sa lahat, kailangan nating linawin kung ano ba talaga ang cash gift na ito at bakit ito ibinibigay ng gobyerno sa mga GSIS pensioners. Maraming nagsasabi na ito ay dagdag na pensyon pero hindi po iyan totoo. Ang bongo na ito ay isang one-time cash assistance na ibinibigay bilang suporta sa ating mga senior citizens na nag-serve sa gobyerno ng maraming taon. Hindi ito automatic na dumarating bawat buwan at hindi rin ito parte ng regular pension ninyo. Ito ay special na tulong na inilalabas ng GSIS kapag may special circumstances o kapag may direktang utos mula sa national government para bigyan ng karagdagang suporta ang ating mga retires. Ang dahilan kung bakit ngayon lang natin ito naririnig ay dahil kamakailan lang na-approve ang release ng pondo na ito at mayroon ng confirmation mula sa GSIS Central Office na ang distribution ay magsisimula na sa mga darating na linggo. Pero tandaan ninyo, kahit confirmed na ang programa na ito, hindi lahat ng GSIS members ay qualified. Kaya kailangan nating alamin kung sino ba talaga ang makakatanggap. Ang unang requirement para makakuha ng PH 2,000 na cash gift ay kailangan kayong aktibong GSIS pensioner. Ibig sabihin dapat ay tumatanggap na kayo ng regular monthly pension mula sa GSIS. Hindi na kayo employed sa gobyerno at naka-retire na kayo officially. Kung kayo ay 60 years old pataas at nag-file na ng retirement ninyo sa GSIS at nagsimula na kayong makatanggap ng monthly pension, kayo ay qualified. Pero meron ding special category para sa mga senior members na 65 years old pataas na may minimum na bilang ng tao ng serbisyo. Kung kayo ay umabot ng at least 15 years of service sa gobyerno at nag-retire na, kayo rin ay kasama sa listahan ng mga makakatanggap. Ngayon, ang mga hindi qualified ay ang mga miyembro ng GSIS na hindi pa nagre-retiro, yung mga active pa sa trabaho, at yung mga nag-file ng separation benefits, pero hindi pa naman technically considered as retires. Kaya kung kayo ay nagtataka kung bakit ang kaibigan ninyo ay nakatanggap pero kayo ay wala, siguraduhin muna natin na talagang qualified kayo base sa criteria na ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang eksaktong petsa ng paglabas ng pera. Base sa latest advisory na natanggap ko mula sa mga sources na malapit sa GSIS, ang release date ng cash gift na ito ay nakatakda sa third week ng March 2025. Ibig sabihin, ang target release ay malapit na sa March 17 to March 21, depende sa inyong payment mode at sa bank na nakaregister sa inyong account. Kung kayo ay gumagamit ng ATM card na issued ng GSIS mismo, malamang na mas maaga kayong makakatanggap dahil direct ang transfer ng pera sa inyong card. Pero kung kayo ay gumagamit ng ibang bank o enrolled kayo sa different payment facility,
posibleng ma-delay ng 1 or 2 days ang crediting ng pera ninyo. Kaya ang advice ko sa inyo, siguraduhin ninyong updated ang inyong contact details at bank information sa GSIS records ninyo para walang aberya sa pag-release ng cash gift. Kung matagal nang hindi kayo nag-update ng records ninyo, ngayon na ang tamang panahon para bumisita sa pinakamalapit na GSIS branch at i-verify lahat ng inyong information. Maraming seniors ang nagtatanong kung automatic ba ang pagpasok ng pera sa kanilang account o kailangan pa nilang pumunta sa GSIS office para mag-claim. Ang maganda sa programa na ito ay automatic ang release kung ang pensyon ninyo ay nakaset up na sa ATM o bank deposit. Ibig sabihin, kung buwanan kayong tumatanggap ng pension through ATM, ang dadagdag doon sa inyong existing balance sa loob ng target release date. Hindi na kayo kailangang pumila o mag-submit ng additional forms. Pero ang mga naka-check payment system, ibig sabihin, yung mga tumatanggap ng physical check bawat buwan, kailangan ninyong magbantay dahil posibleng isama ang cash gift ninyo sa susunod ninyong check distribution o baka kailangang may separate check na ire-release para dito. Kaya kung kayo ay check recipient, mas mabuti kung tatawag kayo sa GSIS hotline o mag-check online sa GSIS portal ninyo para makita kung paano ang arrangement ng inyong cash gift. Ngayon naman, pag-usapan natin ang posibleng tax implications ng 2,000 ito. Maraming seniors ang nag-aalala na baka pagdating ng panahon ay bawasan pa ng gobyerno ang pensyon nila dahil sa additional income na ito. Pero meron akong magandang balita para sa inyo. Ang cash gift na ito ay considered as non-taxable assistance. Ibig sabihin, hindi kayo sisingilin ng income tax dahil dito at hindi rin ito ibabawas sa future pension amounts ninyo. Ito ay one-time release na walang kaswalang obligasyon na isauli sa gobyerno. Kaya kung may nagsasabi sa inyo na kailangan ninyong magbayad ng tax dahil dito mali ang kanilang alam, protektahan ninyo ang inyong sarili sa mga scammer na magsasabi na kailangan ninyong magbayad ng processing fee o tax para makuha ang cash gift. Walang bayad ito at automatic ang release sa qualified members. Mayroon ding mahalagang reminder tungkol sa mga seniors na may outstanding loans sa GSIS. Kung kayo ay may existing housing loan, salary loan o emergency loan na hindi pa tapos bayaran ng ay hindi babawasan dahil dito, ang cash gift ay separate assistance at hindi ito automatic na ina-apply sa loan balance ninyo. Pero kung kayo ay voluntary na gustong gumamit ng 2,000 para bayaran ang parte ng inyong loan, pwede naman kayong magpunta sa GSIS at mag-request na i-apply ito as payment. Depende sa inyo kung gusto ninyong gamitin ito para sa personal expenses o para mabawasan ang inyong utang. Ang punto ko lang ay walang automatic deduction na mangyayari kaya ligtas ang pera ninyo sa cash gift na ito. Para sa mga seniors na hindi pa naka-enroll sa GSIS online portal, ngayon na ang perfect time para gawin ito. Ang GSIS Touch o ang online portal ay isang napakagandang tool para makita ninyo real-time ang lahat ng inyong transactions, pension deposits, at mga bagong announcements mula sa GSIS. Sa portal na ito, makikita ninyo kung kailan exactly na-credit ang PH1000 sa inyong account. At makikita ninyo rin kung may iba pang benefits na entitled kayo, pero hindi ninyo alam. Maraming seniors ang nagulat nang mag-login sila sa portal at nakita nila na may unclaimed benefits pala sila na naghihintay for release. Kaya huwag ninyong hayaan na maubusan kayo ng oras. Kung hindi kayo sanay sa computer, pwede ninyong hilingin sa inyong apo o kaanak na tulungan kayong mag-register. Ang kailangan lang ay inyong GSIS number, valid ID, at email address. Once na nakaset up na kayo, kayo ay makakatanggap ng automatic notification sa email ninyo every time na may bagong deposit sa inyong account. Ngayon, pag-usapan natin ang mga estratehiya kung paano ninyo ma-maximize ang bawat 2,000 ito. Alam kong para sa iba, 2,000 ay hindi masyadong malaki. Pero kung maayos ang pagplano, ang halagang ito ay makakatulong talaga lalo na sa panahon ngayon. Na lahat ay tumataas ang presyo. Ang una kong payo sa inyo ay huwag ninyong gastusin kaagad ang buong halaga. Kung kaya, magtabi kayo ng kahit pa 1,000 para sa emergency fund ninyo. Ang emergency fund ay sobrang importante, lalo na sa ating mga seniors dahil hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit
o kung kailan tayo magni ng biglang gastos. Kung mayroon kayong existing savings, dagdagan pa ninyo ito. Ang natitirang 41,000 ay pwede ninyong gamitin sa immediate needs ninyo, tulad ng pagbili ng gamot, pagbayad ng bills, o pag-stock ng groceries. Mayroon ding mga seniors na nag-a-ask kung pwede bang i-invest ang bongo para lumaki pa ito. Totoo naman na may mga small investment options na available, pero ang payo ko ay mag-ingat kayo. Huwag kayong madaling maniwala sa mga taong magsasabi sa inyo na doble or triple nila ang pera ninyo in just a few months. Maraming scam na kumakalat ngayon targeting seniors. Kaya kung gusto ninyong mag-invest, pumunta lang kayo sa legitimate institutions tulad ng cooperative na member kayo o sa bangko nag-true trustworthy. Huwag kayong magpadala ng pera sa mga hindi ninyo kilala o sa mga online schemes na masyadong maganda ang alok para maging totoo. Tandaan ninyo, ang pera na ito ay pinaghirapan ninyo sa maraming taon ng serbisyo sa gobyerno. Kaya huwag ninyong hayaan na manakaw lang ito ng mga scammer. Bukod sa cash gift na 2,000, meron ding ibang benefits na dapat ninyong i-check sa GSIS. Isa dito ay ang pension loan program na kung saan pwede kayong humiram ng up to 2 months worth ng monthly pension ninyo na may napakababa lang na interest. Kung kayo ay nangangailangan ng mas malaking halaga para sa medical expenses o iba pang emergency, ang pension loan ay isang magandang option. Ang repayment naman ay automatic na ibabawas sa monthly pension ninyo in affordable installments. Mayroon ding GSIS Cares program na nag-aalok ng additional assistance sa mga seniors na may chronic illness o may disability. Kung kayo ay qualified dito, pwede kayong makatanggap ng additional financial assistance or in-kind support. Ang problema ay maraming GSIS members ang hindi aware sa mga programa na ito, kaya hindi nila nai-enjoy ang full benefits nila. Kaya ang payo ko, mag-schedule kayo ng appointment sa GSIS office at mag-inquire tungkol sa lahat ng benefits na available para sa inyo. Magtanong kayo ng detalyado at kung kailangan magdala kayo ng notebook para isulat lahat ng importante. Para sa mga seniors na mahirap nang pumunta sa GSIS office dahil sa edad o sa kalusugan, meron ng bagong services ang GSIS na pwedeng maging mas convenient para sa inyo. May GSIS mobile service units na bumibisita sa iba't ibang communities para magbigay ng serbisyo sa mga seniors na hindi na kaya pang maglakbay. Pwede rin kayong tumawag sa GSIS hotline at magtanong tungkol sa home service options kung qualified kayo. Alam ng GSIS na maraming seniors ang nahihirapan ng pumunta sa kanilang offices, kaya nag-develop sila ng mga alternatibong paraan para ma-serve nila kayo ng mas madali. Huwag kayong mahiyang magtanong at humingi ng tulong. Karapatan ninyo ito at tungkulin ng GSIS na tulungan kayo. Mayon ding reminder, para sa mga seniors na may multiple sources of pension, kung kayo ay tumatanggap ng pension from both GSIS and SSS, or kung meron kayong private pension plan sa dati ninyong employer. Ang cash gift na ito mula sa GSIS ay hindi naman makakaapekto sa inyong iba pang pension. Ang bongo ay exclusively para sa inyong GSIS membership at walang kinalaman sa inyong ibang benefits. Kaya kung may nagsasabi sa inyong babawasan ang SSS ninyo dahil sa GSIS cash gift, mali ang impormasyong iyon. Bawat pension ninyo ay separate at bawat isa ay may kanya-kanyang rules at computation. Pag-usapan din natin ang mga common mistakes na ginagawa ng mga seniors na nagre-resulta sa delayed or forfeited benefits. Ang number one mistake ay ang hindi pag-update ng contact information. Kung lumipat kayo ng address at hindi ninyo ini-update sa GSIS, posibleng hindi kayo matawagan o makontak ng GSIS kung may issue sa inyong account. Ang number 2 mistake ay ang hindi pag-renew ng important documents tulad ng valid ID. Kung expired na ang ID ninyo at kailangan ninyong mag-transact sa GSIS, posibleng hindi kayo ma-accommodate hanggang sa mag-provide kayo ng updated ID. Kaya ngayong maaga pa, i-check ninyo ang lahat ng inyong documents at siguraduhing lahat ay current at valid. Ang number 3 mistake ay ang hindi pagbabasa ng mga notices mula sa GSIS. Minsan ay may nire-require ang GSIS na documents or information. Pero dahil hindi binabasa ng seniors ang mga liham o SMS na sinend sa kanila, napapabayaan nila ito hanggang sa mawala na ang opportunity na makatanggap ng benefits.
Kaya every time na may natanggap kayong mail or message mula sa GSIS, basahin ninyo ito kaagad. At kung hindi ninyo maintindihan, humingi kayo ng tulong sa inyong kaanak o pumunta kayo sa GSIS para mag-clarify. Sa pagtatapos, gusto kong linawin ulit ang mga importanteng punto para sa 2,000 na cash gift na ito. Una, confirmed ang release ng cash gift at ang target date ay third week of March 2025, specifically sa March 17 to 21. Pangalawa, ang qualified members ay ang mga active GSIS pensioners na 60 years old and above na tumatanggap na ng regular monthly pension. Pangatlo, ang cash gift ay non-taxable at hindi babawasan ng kahit ano. Pang-apat, ang release ay automatic kung kayo ay naka-ATM or bank deposit at walang kailangang bayaran o processing fee. At panghuli, i-verify ninyo ang inyong information sa GSIS at mag-check ng inyong portal para makita ninyo real-time ang crediting ng pera. Mga kababayan kong seniors, ang mensahe ko sa inyo ngayong araw na ito ay simple lang. Kayo ay may karapatan sa benefits na ito dahil kayo ay naglingkod ng mahabang panahon sa ating bayan. Huwag kayong mahiya o matakot na itanong ang inyong mga karapatan. Ang GSIS ay nandyan para tulungan kayo at tayong lahat dito ay nag-aalala sa inyong kapakanan. Kung may kakilala kayong senior na hindi aware sa cash gift na ito, i-share ninyo sa kanila ang information na ito para hindi sila maiwanan. Tulungan natin ang isa't isa at sama-sama tayong mag-enjoy ng benefits na talagang deserve natin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa ay nakatulong ako sa inyo ngayong araw na ito. Mag-ingat po tayong lahat at hanggang sa muli.